Magandang araw mga chinggu. Ngayong araw nga pala naisipan kong i-vlog yung daily routine ko dito sa factory na pinagtatrabahuan ko dito sa South Korea. Sobrang simple lang naman ang mga ginagawa ko sa araw-araw. Pagkagising ko nga inaayos ko muna yung higaan ko bago ako pumunta sa CR. Medyo mahirap nga pala kapag taglamig dito sa South Korea kasi kakailanganin pa namin lumabas ng kwarto para makapag-CR. Tapos wala pang heater yung banyo namin kaya ang hirap kapag magbabawas ka. Kailangan mo talaga mag-winter jacket. Bali dyan nga pala naka-t-shirt lang ako lumabas. Gawa ng mainit pa yung pakiramdam ko dahil yung kwarto ko malakas yung heater kapag natutulog ako. Kaya okay lang. Siguro mga 5 to 10 minutes bago ako lamigin yan. Isa pang struggle dito is kapag maliligo. May heater naman yung shower kaya lang pagkatapos maligo, dadaan ka sa dinaanan ko kanina which is open area. Kaya napakalamig. Pagkatapos ko nga palang magkape nagbibihis at papasok na ako sa trabaho nun. Minsan talaga kape lang ang inaalmusal ko kapag di ako nakapag-stock ng tinapay. Pagkatapos ko nga palang magalmusal lalabas na ako niyan. Maglalakad na ako papalabas papunta sa company. Hindi naman masyadong malayo yung company. Siguro mga 1 minuto lang na lakad nandoon na ako. Pagkatapos ko nga palang mag-in may nakita nga pala ako dyang delivery. Kaya tinignan ko muna kung para sa akin ba yung deliver na yan. Sinilip-silip ko pa nga na ganyan. Pagtingin ko hindi pala sa akin. At ayun na nga, ako ang madalas na nauna sa factory kaya ako rin ang palagi nagbubukas ng lahat. Yung ibang lahi kasi madalas on time pumasok. Yung iba tamad. Yung iba naman sadyang wala nang pakialam basta lang papasok sila. Pagkabukas ko nga pala ng mga ilaw, ang susunod kong bubuksan dyan yung makina ko. Yan nga pala yung makina ko nasa gitna. Tapos magpo-posing ako dyan, magpipiling pogi ako pero hindi naman talaga. Pagkatapos nga pala yung sarili ko naman yung pine-prepare ko dyan. Sinuot ko nga pala yung jacket ko kasi sobrang lamig nga pala kapag umaga. Medyo humihina nga lang pala yung lamig kapag katanghali na. Tapos bumabalik din yung lamig kapag kahapon hanggang gabi. Tapos ayun, posing muna, tamang suot ng gloves habang iniisip ko kung ano yung mga gagawin ko sa buong araw. Nung umaga nga pala na yan, medyo maliit lang yung mga gagawin ko kaya hindi masyado nakakapagod. Unang 2 oras nga pala sa umaga, medyo nakakatamad ang bagal ng oras. Pero pagdating ng tanghali hanggang pahapon, bumibilis na. Tsaga-tsaga lang talaga para tumagal ka rito sa South Korea. Kapag lunchtime nga naman, lumalabas kami para kumain. Wala kasi kaming sariling kantin. Isa rin pala to sa challenge ng araw namin. Mahirap kasi kapag ganitong malamig tas magmomotor ka. Masakit sa kamay kasi sobrang lamig. Pati na rin sa mata kasi maluluha ka. 3 nga pala kami sumasakay sa motor kapag ka lunch break. Isang Sri Lankan at isang Indonesian. Amoy na amoy mo galing likuran yung amoy nila. Grabe, ang sakit sa ilong pero sanay na ako. Immune ba? Immune. Mababait naman yan sila. Kaya lang yung amoy lang talaga yung problema. Nanununtok. Hindi na nga pala kami nag-helmet dyan kasi dyan lang naman kami sa loob-loob nagda-drive. Kapag nasa kalsada hindi na kami lumalabas. Tapos tamang ingat lang sa pagmamaneho. Huwag masyadong mabilis kasi madulas yung kalsada. Kitang-kita naman sa paligid na puro yelo pa yung paligid kaya sobrang lamig, kaya delikado sa daan. Yan nga palang packet na yan sobrang tarik, nakakatakot tapos mabibilis pa yung kotse. Walang-wala nga yung matatarik na daan dun sa Baguio. Simple lang dito yan sa South Korea. At pagdating nga pala sa kalsada, iniwan na lang namin yung motor kasi wala naman kami mga lisensya. Malapit na lang naman yung pinakakantin namin kaya okay lang. Maglalakad na lang kami. Nasa kabilang kalsada na lang naman. At hindi ko na nga pala na-videoan yung doon sa may loob ng kantin namin sa kinainan. Bali ito, pabalik na nga pala kami sa company. Waiting na lang pala ako sa mga kasama ko. At 1 oras nga lang pala yung break namin. Pagkatapos ng 1 oras, sabak na ulit sa trabaho. Paulit-ulit lang naman sa araw-araw. Darating ang araw ng boboring ka. Kaya ang ginagawa namin habang nagtatrabaho nakikinig kami ng music. Hindi naman kasi bawal mag-earphone basta hindi nakakasagabal sa trabaho. At yung ginagawa ko naman ng mga oras na yan, nung hapon na yan, talagang mabibigat. Nasa around 10 to 15 kilos ang isa niyan. At ayun na nga, tapos na nga pala yung oras namin dyan sa trabaho. May kasama na rin 1.5 oras na overtime. Bali 1.5 oras nga pala ang overtime namin kada Mondays to Fridays. At depende naman kay ama kung papasok kami sa linggo. Tapos ayun na, pupunta na ulit ako sa office namin para mag time out. So hanggang dito na lang muna mga chinggu. Kita-kits sa susunod na video. Paalam!